Patuloy po ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam dahil sa epekto ng strong El Nino. Dito naman sa Metro Manila, nakararanas tayo ng malalakas na pag-ulan. Indikasyon ito ng magulong climate pattern. Sa gitna ng sitwasyong ito, kaya pa ba natin? Handa ba tayong harapin ang mga susunod pang kalamidad? Ngayong National Disaster Resilience Month, pag-usapan natin ang tugon ng Climate Change Commission sa nangyayaring hamong ito. Kasama po natin live via Zoom si Commissioner Albert De La Cruz Sr., Rise and Shine Commissioner. This is Prof. P together with ICE. Yes, Rise and Shine, Prof. P and Ma'am Ice. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ngayong sunod-sunod ang mga kalamidad na tumatama sa bansa. Normal ba ito o malinaw na nating nararanasan ang matitinding epekto ng climate change? Ang naranasan po natin ngayon na pabago-bago ang panahon, ito po ay hindi na normal. Ayon po sa pag-aaral, mula 1951 hanggang 2015, nagkaroon ng increase ng 0.68 degrees centigrade ang init ng ating mundo, specifically dito sa Pilipinas, kaya mas matindi ang ulan. May storm surge, drought, landslide. Ito'y mas malala kaysa sa normal. Kaya kung ang tanong ay normal ba, hindi po. We are now having an abnormal weather pattern in terms of abnormality. Number two, in terms of what we call yung sidhi or severity. Mas matindi, mas malakas. Yan. Commissioner, if I may recall, ilang sa mga bagyo na malalakas nga na kadulot ng pinsala sa bansa, yung bagyong Yolanda at bagyong Ondoy, napansin po natin noon, base sa ating historical data, ay nagkaroon din ng strong El Nino bago mangyari o mabuo itong mga super bagyo na ito. Tama po kayo. Ang isa sa mga tinatawag na karakter ng pagbabago ng klima, para sa ating mga nanonood, ang pagbabago itself ng klima ng mundo, yan ay isa sa mga karakter ng mundo. Dahil ang mundo ay isang living planet and part of the characteristic of a living planet is change. Pero ang problema ay ang bilis ng pagbabago. That's number one. Dahil sa bilis, kailangan makasabay, makaangkop. And that's what we call climate adaptation. Pangalawa, hindi lamang mabilis ang pagbabago, masyadong masidhi or severe. Kaya meron tayong severe climate weather pattern at saka yung lakas sa Tagalog. Masyadong matindi ang init, masyadong malakas ang ulan, masyadong malakas ang tubig, ang hangin kapag mayroong mga bagyo. Okay, you've mentioned the concept of adaptation, na-integrate din natin dito yung konsepto ng mitigation. Sa inyo po si Climate Change Commission, sir, ano ang mga priority programs po yung meron po kayo ngayon at paano rin mapapaunawa sa kanila that we are experiencing this and we must adapt and the government and institutions must mitigate also from the different kinds of disasters like this, sir? Yes, tama ka. Para sa mga pamamaraan na maintindihan ng ating mga kababayan, mayroon tayong laymanizing climate language na tinatawag. Kaya we are using hugot line. May hugot tayo, climate change ka ba? Tanungin nyo ko bakit? Kasi dati, warning ka lang, red flag ka lang. Ngayon, reality ka na. So ang ibig sabihin, sa totoong buhay na ang pinag-uusapan ng climate change. Yun yung una. Pangalawa, we need to adapt dahil nandyan na. Ang tawag dyan is we already cross a point of no return. Nandito na ang pagbabago ng klima, kaya yung ating ginagawa ngayon is more on adaptation or pag-angkop. Kamukha po ng mga nasa baybaying dagat, nasa tabing ilog, kailangan po ang ating mga kasama sa local government ay huwag nang magbigay ng mga mayor's permit. Kapag ang mga pinapatayong mga bahay ay malapit sa mga daluyan ng tubig o ito yung mga tinatawag natin permanent danger zone. Ganon din sa mga landslide area. At kailangan magtanim ng mas maraming mga halaman
kasama na dito ang kawayan at yung mangrove system natin. Kailangan maibalik yung mangrove system, and for the information of our friends from the local government unit, ang nangyari noon sa Yolanda, if you still remember, yung problema sa Yolanda noon, marami sa ating mga kababayan ang nailigtas doon sa mga local government area, dyan sa may parte ng Tacloban at saka dyan sa may iba't ibang parte sa Visayas area na mayroong maraming mga mangrove. That is why for purposes of climate adaptation and mitigation, ang tinatawag nating infrastructure, it has to be also green infrastructure or nature-based solution. Ang adaptation procedure po natin yan is from the mountain or rift to ridge approach. Hindi lamang tayo basta-basta gagastos ng billions of pesos for flood control, but we need also to consider the total ecosystem doon sa ating mga kabundukan. And that is the total climate adaptations and mitigations program na nais natin gawin. What we call nature-based solution. Pangalawa, yung use of tinatawag nating technology, part of which is the renewable energy. Kamukha ng solar, wind turbine, at yung mga pagtitipid ng ating kuryente at energy efficiency. Commissioner, meron po ba tayong bagong climate policy na isinusulong ngayon, lalo na pagdating ng epekto ng Super El Nino? Gaya nga ng sinabi natin, ang strong El Nino na ito ay association most of the time sa mga malalakas na bagyo, typhoon at super typhoon. Maaari po tayong makaranas niyan this year. Yes, meron tayong dalawang policy framework, yung tinatawag nating National Adaptation Plan that was formulated and adopted 2 years ago, no? At we also have the new nationally determined contribution, which is we already recommended to the Office of the President, and we are waiting for the final approval. Dito, ang ibig sabihin po nito, under the National Adaptation Plan, by 2030, we are looking forward that we will be decarbonized by 75%. And by 2050, we need to have a total decarbonization as one member of the responsible member of the community of nation. Ito po ang nakapaloob sa Paris Agreement na ang iba't ibang bansa sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, tayo lumagda na kailangan magkaroon tayo ng decarbonization journey. Anong ibig sabihin po niyan? Kailangan we need to measure what we treasure. Kung gusto nating magkaroon ng 75% reduction by of the GHG emission by 2030, kailangan alam natin ang baseline study natin ngayon. Kaya ating kinakampanya sa mga local government unit, including the national government agencies, that all government institutions, including private institutions, including the NGOs, lahat tayo ay magkaroon ng decarbonization journey, at we need to know our pathway, what we call the analytical measurement. So on that note, we have now, as we speak, we can Google it, we call it ecosaver.earth. This is an instrument, a platform, pwede nyo gamitin. As an individual, we can calculate our carbon footprint, and all the corporations, including local government unit, they can calculate the baseline carbon calculator. Kasama dyan, pagkatapos nating magkaroon ng calculation, nandyan din yung reseta or prescription. If you have this specific carbon calculator, then you also have that specific prescription. Ilang kawayan ang maaari natin o dapat nating itanim, ilang malunggay, ilang buko ang dapat nating itanim upang ma-offset ang ating carbon footprint. So these are just some of the technology that we have, that we adapted, para magkaroon ng analytical measurement, because if we cannot manage what we cannot measure. All right, Commissioner Albert, recently you were part of the delegation doon sa UN Climate Conference dyan sa Germany. Kamusta, sir? What were the talks that you think ang pwede natin madala dito sa Pilipinas and could be benefited by the Filipino people? Yes, number one, lagi natin sinasabi sa international climate negotiations na ang Pilipinas ay dumadalo
Hindi po tayo humihingi. Ano? We are not begging or we are not asking for donation, but we are asking based on the premise of climate justice. Number one. Number two, based on as a party, doon sa tinatawag nating Paris Agreement, lahat ng mga mayamang bansa ay mayroong obligasyon na magbayad sa mga hindi pa mayamang bansa. Ang sabi nga ng aming chairman dito sa Climate Change Commission, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ito yung kanyang eksaktong pananalita sa UN. Ang sabi niya, dahil sa pagbuga ng maraming karbon ng mga mayamang bansa, ito ang dahilan kung bakit kaming hindi pa mayamang bansa ay kailangan magkaroon ng tinatawag na technology and financial mechanism. Kasama dito, kailangan yung technology and financial mechanism, kailangan predictive. Ibig sabihin, hindi nagpapaasa. Yan. Kaya sa hugot line natin, ang climate finance kailangan hindi paasa. Kailangan mayroong prediction. Number two, we need to demystify climate finance. And number three, kasama po dito yung tinatawag nating with integrity not only on the finance, pero yung technology mechanism, yung paglalagay ng teknolohiya, kailangan na hindi makapinsala sa biodiversity. Anong ibig sabihin yan? Kailangan kapag maglalagay ng wind turbine, halimbawa, maglalagay ng wind turbine o kaya solar, kailangan hindi mapinsala yung flora and fauna o yung biodiversity within the area. Kaya kailangan magkaroon ng taxonomy or paglilista ng mga biodiversity before, during, and after. And then number two, we see to it na ang may-ari ng lupa, including our indigenous people, will not be adversely affected. We need to see to it that no one is left behind. Kasama na rin dito yung mga masasagasaan ng transition. Sino itong mga to? I'll give a good example of this is what happened to the jeepney sector. We want to have what we call a jeepney modernization, but we need to have a total campaign, a full information dissemination. Number two, on the process of transition, we see to it that no one is left behind. Kasama dyan yung iconic architecture of the Philippine jeepney. That is why our advocacy here for the climate change, kung kaya ng mga mayamang bansa gumawa ng tinatawag na modern vehicle, sa tingin natin dito sa Climate Change Commission, kaya din ng Pilipino. Nandyan ang Saraw, Francisco Motors, Armac, Kailangan yan ang paunlarin ng Pilipinas at hindi na tayo mag-angkat ng mga modern jeepney. Bakit? Kasi kapag nag-angkat ka, galing yan sa ibang bansa, matataas na naman yung tinatawag na carbon footprint ng mga inangkat dahil gumagamit tayo ng kurudo sa mga barko sa pag-angkat. At we need to preserve the job force and we need to provide our green jobs here in the Philippines. So yan ay kasama sa mekanismo ng ating ginagawang climate negotiations. Programs for the National Disaster Resilience Month from the Climate Change Commission. Thank you so much, Sir Albert de la Cruz, Senior. Thank you so much. Thank you for the opportunity to serve. Thank you, sir.